Welcome po sa ating channel. Welcome po. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Welcome po to my channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. So, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sa isa na namang Facebook Live. So, again, update ko lang kayo. As of now, dito sa bahay, busy ako sa the usual ko na routine dito is magigib ng tubig at para ma-survive natin yung ating daily na yung aking mga daily na expenses is yun mag-deliver ng magserbisyo dito sa mga kapitbahay ko ng tubig. So pala, kasi since na aware naman kayo regarding sa status ko sa aking status sa Philippine Coast Guard is inaantay ko na lang yung tawag nito, yung letter from the commandant, kasi ngayon tinawagan pala ako ngayon dito sa bahay at in-inform ako with regards dun sa evaluation ng Coast Guard Board, ng Human Resource Procurement Center Board. So under sa order ko dati na kung saan dinischarge ako sa honorably discharge naman ako nung June of 2025, there was no hindrance for re-entry. However, with the current conditions dito sa Pilipinas, at siguro nakakapagsalita ako dito sa Facebook with regards sa mga politics and others pa, with regards dun sa sa recommendation ng board, kasi may ginawa silang evaluation base doon sa sinabit kong mga documents. However, hindi ako nakaharap dun sa evaluation ng board, so yun yung kanila. And sa evaluation ng board ng Philippine Coast Guard, nag-recommend sila kay commandant na hindi na nila ako i-reinstate. So ganun yun. Ngayon, for signature pa ni commandant, so inaantay lang ngayon kung ma-approve ni commandant yun. So yun lang yun, inaantay ko lang yung letter first base doon sa evaluation. So yan, mga yan, mag-involve yan ng mga protocols yan sa Coast Guard with regards dun sa decision ng board. At syempre makikita ko doon yung board recommendation kay commandant, kasi ayaw nila ako ipa-reentry kasi kung ano pang mga basihan nila. Kasi ganun nga ganun talaga sa Pilipinas, mahina tayo wala tayong backer siguro. So ganun naman yun. Ako tinatanggap ko naman yan. So siguro since na meron naman tayong siguro mga other options pa naman, dahil sinabi sa akin ng taga management center na meron pa namang option, ako inantay ko na lang, kasi ito, sabi nga ng isa kong kasama dati na nag-retire na, sabi niya lumabang ka. So okay lang ito, kasi at least kung ganitong bagay, this is the tawag ba yung unprecedented. So ganun yon. The issue was the reenlistment, but then the board recommended na hindi na ako pwedeng re-entry. So ano ba talaga, kasi with regards sa order meron namang recommendation no prejudice sa re-entry. However, nag-recommend sila. So makita talaga dito, talagang grabe yung politics. So meron pa naman akong 6 years na inantay sa serbisyo na natitira, kasi ang compulsory is 56 years old nasa ngayon nasa 50 na ako, may 6 years pa. So yun lang yun. So tinatanong ko nga kung ano bang naging basihan ng board, bakit na ayaw nila ako i-reinstate, o as per initial, ano ba matawag nito, kasi may tinatawag sa as per evaluation, kasi in-evaluate nila So malungkot man halimbawa sa parte ko, doon hindi naman ako nalulungkot, para bang masabi ko na in-evaluate nila doon, hindi naman ako nakaharap. Sana nakaharap para nakasagot ba ako kung ano ba ang pwede kong isagot doon, kung ma-memorize ko ba yung credo, o memorize ko ba yung maawit ko ba yung tawag nito, yung kanta ng Philippine Coast Guard, ano ba yung duties and responsibilities ko, ano ba yung
mission and function ng Coast Guard, ano ba yung job description, ganun ba? Kung hindi ko ba piniperform yung duty o functions, ganun ba? So ganun sana, para ba may points ka. So para alam ko din naman yung naging routine din, kasi isang natutunan ko dyan sa trabaho dati is yung clear book. So doon sa clear book nakasaad yan yung para bang alam mo na, hindi ko nang bisaysay muna rito. So yun lang yun. So yun lang yung akin. So kay Commandant Philippine Coast Guard, sir, na-comply ko naman yung from your office to Admiral Ronnie Hilgaban, sir. Kinumply ko naman, sir, yung ano ninyo, yung recommendation from your office na i-submit yung requirements for deliberation. However, wala pang deliberation, nag-recommend na kagad yung nag-recommend na doon yung deliberation board sa HRPC na hindi nila ako i-reinstate at yun na, tutuluyan talaga. So yun lang yun. But then another option is to mag-file na lang ako ng ng another appeal para sa retirement optional. So ibig sabihin, kung mag-file ka ng retirement optional, ganun din yung mangyayari noon, i-reinstate ka ulit doon para retirement, para makapag-re-enlist ako, and then para makapag-file ng retirement. So siguro ganun lang. O ganun lang yun. Kasi ang mangyayari niyan dininay ako ng board kasi nag-submit sila ng resolution as per evaluation nila, kasi nag-evaluate sila nung last year with regarding sa status ko for entry. In-evaluate nila yung mga documents na i-submit ko na at dininay nila ako. They recommend to deny me re-entry sa Philippine Coast Guard. So yun lang yun. Baka isa siguro sa nakita nila doon yung acknowledgement letter ko galing sa Malacanang kay Time Duterte. So yun lang yun. So hindi naman yun anti-Coast Guard. Yun naman is for national development naman yung. Wala namang violations doon sa Coast Guard kung nag-submit man ako ng idea. So yun lang yun. So let's see, antayin na lang natin sa aking mga followers. Antayin na lang natin. At panawagan ko pala sa aking tatay, nanay, kay Jesus Senior Sukgang, kay DC Sukgang, sa aking kapatid na si Sheila at Jan Sukgang. So baka ma-shock kayo na ganun ba yung naging respond ng board, naging evaluation ng board with regards sa mga nasubmit kong documents na di-deny me re-entry sa Philippine Coast Guard, and they recommended a resolution to the Commandant Philippine Coast Guard, to Admiral Ronnie Hilgaban, na hindi na ako i-re-entry. However, one of the downside nun or the good news naman na hindi kasama dun sa I don't know kung kasama yun sa recommendation nila, sa resolution nila. One of the recommendation dun sa information na natanggap ko today, just now, is mag-appeal ako, gagawa ako ng appeal para sa retirement na lang. Pwede ba ako mag-appeal para ma-avail ko yung retirement ko? So, ganun na lang yun. So, hindi na lang ako nakipag-discussion pa sa nagbigay sa akin ng information, kasi siyempre nautusan din yun, alam ko nautusan din yun. So ganun lang yun. So sinight ko lang doon, however sinight ko na lang doon sa usapan namin sa security of tenure na merong due process. Basta ganun na lang. So tinanggap ko na lang, kasi antayin ko lang din naman, kasi I believe in the appeal sa Commandant the Philippine Coast Guard to Admiral Ronnie Hilgaban. Is a prudent man. He's an officer and a gentleman, kasi nagumpisa lang naman ito sa directive ni Commandant issued last May, kung saan kinumply ko naman. However, on my part, meron kasing komplikasyon doon dahil ongoing yung transfer ko ng ownership sa motorcycle, at talagang ang hirap doon sa HRP, sa tawag nito, Highway Patrol Group, at inabutan pa ako ng holiday doon. However, meron naman akong medical routine slip is to comply, and yun na lang yun. Merong direktiba, however doon sa baba hindi ako pinayagan na mag-re-enlist. So I believe naman ito na politics aside, meron kasi akong mga nasagi dati diyan, at yung gumawa sa akin dati dinischarge din ako noong 2016 habang nagre-re-enlist ako, at meron akong medical clearance. Yun ang malungkot, kasi alam ko ito, mga anino ito
Kumbaga parang minumulto ka. So ganun lang 'yon. So I believe naman sa sa magiging ah, pananaw o discretion ng aming commandant, sir, na may tiwala ako sa inyo at with your prudence, uh, in light naman sa aking status with the, kasi ito ngayon ang nangyayari para bang this is started from DCG-1 officer. Hindi ko nang i-drop name dito si ma'am. Siyempre nakaposisyon siya, tapos marami sila magkakaklase dyan. So yun lang yung, this is something na masabi ko ba na on, not only hindi lang ito galing laban sa isang officer, laban sa akin, magiging laban na ito ng board. So yun lang yun. So tinanong ko lang naman dun si yung nagbigay sa akin ng information kung anong naging grounds ba bakit na hindi ako pwedeng i-reinstate sa Coast Guard. So ganun ba? As a PO second, 24 years in the service, ano bang naging grounds? Ang isa doon sa nakita ko na binanggit niya, merong reenlistment na 60 months 60 days. So ganun 'yon. So however, isa sa mga basihan doon, alam naman ni Commandant yung kaya nga binigyan niya ng directive kasama ako doon sa directive. The directive out of the 1,151 opo na na personnel sa Coast Guard na mag-re-enlist. Yun, we were directed to re-enlist. However, nung may pinarasis ko, pagdating ko dun sa CG1, hindi ako pinayagan. So yun na ngayon yun. Ito na naman ngayon yung isang uphill isang uphill ko is yung board nag-recommend na. So hindi ko lang nakita kasi hindi ko pa na-receive yung wala naman ako na-receive na resolution ng Coast Guard Board based doon sa kanilang initial evaluation. So hindi ko maintindihan bakit in-evaluate yun na hindi na ako pwedeng i-reinstate dahil doon sa 60 days. So akin lang, nakikita ko rin kasi dyan na kung 6 days yung basihan doon sa re-enlistment, meron namang directive si Commandant kaya nga kami re-enlist At meron doon mas nauna pa sa akin yung isa expired na yung re-enlistment niya 2024, pero it took 1 year pa bago siya discharge service. Tapos meron pa doon mas nauna pa sa akin yung February. So dalawa sila. So kung 60 days yun, February, March, April, May, so almost 4 months, that would be kung 30 days ang per month, that would take 120 days, o sabihin na lang natin 90 days. So it took them 90 days. So bakit na hindi na tuluyan yon and others pa? So when it comes kasi dyan sa duty, sa serbisyo, ang alam ko dyan din sa experience ko, once may direktiba ang commandant, kasi ang pinakamataas na authority sa amin sa Philippine Coast Guard, sa loob ng Coast Guard, si commandant. So may direktiba na yun. So sinunod naman namin. So ngayon, kasi 5 kami doon yung involved doon sa 5 kami doon yung nakasama sa honorable discharge. So I do not know, wala akong alam doon sa 4. So yung malungkot ngayon yun. At yung dagdag lungkot pa nito, yun na nga, pinagbigyan nga yung 2 February doon, yung mas nauna. However, hindi ko na sila drop name dito kasi naghihirap din sila siguro ano man. Bakit hindi? Ang mali, ganun lang yun. Pinaikot-ikot ka lang. Okay. Para malaman nila, total life na So ganun lang yun. nila paikutin yung So, pinahintay ka nila ng pinahintay. Para matakpan ng kapalpakan. Ang nangyari ngayon yan, siyempre nagsuffer na ako ng 8 months So ganun lang yun. Talagang grabe. Sinabi ko nga, hindi ko na sinight doon sa pagsagot ko kay ma'am. Hindi ko na sinagot si ma'am doon sa yung Bill of Rights pa, yung constitution tsaka sa pero sinight ko doon yung security of tenure. I was denied the due process. Basta kasi yung babae. So ganun lang yun. Ganun lang yun. Para malaman nila. Tumigil-tigil ka nga muna. Hindi yan. So Bakit yun lang nila yun. hindi sinama yung February?
kung yung evaluation Papahintayin ka ng pa ng board, walong buwan, tapos yan na naman pala. Sana sinabi kung mo na aantayin na limbawa ng board na kung sinasabi ng board na hindi ako qualified, hindi ko maintindihan bakit na hindi ako qualified. hindi ko Pero ang qualified. sinabi sa akin is 60 days. Hindi ka nga Eh, pinarap doon. Para malaman nila. Ako ko lang para mapalaan nila. Hirap kasi. Malaman nila yan. Sana ba yun? Tumigil ka. Hindi na pwede yung ganyan. So, yun na lang siguro. Ano na ila- nasa Antayin ko sana lang yun. muna antayin ko na lang yung yung Ano, papel oh? ano ni Commandant. Oh. Ano ba yung babae na yan? O ganun. Bakit? So, ito Bakit may di mo special sabihin order yung dito? totoo dyan? Para malaman nila kung gaano Ito, nila special ginagawa order, yung mga tao dyan sa loob. So, masakit to masyado yung ginagawa ba ninyo? Ikaw, ma'am, matindi talaga Hindi ginawa tama, mo, ma'am. Hindi makatuwiran yan. So, Ang ina nila. Lagi oh, ka na ganito lang yan. nagpapasensya dyan. antayin ko na lang muna ang kay Mali Commandant. kasi siya. Tapos, yun na lang yun. Bakit hindi ka Ang malungkot hinarap kasi yung araw nito, na yun? sa akin lang ba na side, Sobrang bait ka, inaabot sana, ka. pinaharap din ba ako sa board para makita Tapos ko ano bang sinapol pa nila dahilan. yung mga documents mo. Hindi ka dapat qualified. Tangina, hindi qualified. Nag-submit nga ako ng requirements, pati yung Gaganyanin mo yung tao. nag-submit na ako ng requirements ko tapos nawala pa yung aking mga attachment doon. However, may copy naman ako noon. May copy Hindi naman alam ako. kung gaano kahirap kunin yung mga documents mo na yun. So again, pakita ko lang sa inyo, apila ko lang sa lalo Amerika, i-review nyo na yung mga ano nyo sa kwan ha. Kasi talagang pahirap dito yung ginagawa sa amin eh. Nagigilid-detect nila yung tao. Institusyon kami ng institusyon ito eh. Nilang ginawa. Institusyon Yung ito. pang-official na yan. Institusyon ito ng Tangina Philippine niya. Coast Guard. May mga sagrado tayong sinumpaan yan sa Diyos, sa konstitusyon eh. Palpak Gusto kong magsalita rito pero yun na lang, antayin ko na lang kay sir, may tiwala naman ako sa inyo sir Iwala. na ikaw sir yung komandant Ano ng yan, hinaharangan nila doon sa baba. ikaw naman sir yung komandant ng Philippine Coast Guard sir. Again, ang akin lang sir masabi, maapila sa inyo sir. Hindi ah. Your directive, Kasi siya, kaya I complied with the directive at pinaprocess ko sir yung reenlistment Ayan ko. o. Ayan, Februaryo. However sir, hindi naman Bakit ako hindi binigyan sinabi ng February na hindi yan? ako binigyan ng Ng pagkakataon sir na ma-process. So, again sir, ito sir, refresh lang sir. Pa sa'yo? Ito sir yung directive, hawak ko sir yung directive ninyo sir. Dated ito sir Wala na nung, naisayo siya. nung May Gagawin 02 nila yung tao, May, kahapon lang dyan. 2025. Gigil na ako sumakasama. So, the following na paragraph to, direktahin ko lang sa paragraph to. Saan sinama niya na? Meron dito sir dalawa, February sir eh. February 24 tsaka February 23 of 2025. Kanina nga sa kumandant. Expired na yung reenlistment nila nung Kanina nga sa February. kumandant yung utos eh. So, Binalik pa niya. Tapos nauna sila sir na nauna nag-expire. Tapos nag-issue kayo ng directive ni sir was May. So February expired na sila. So magpapasok na lang tayo sa March, April, so May. So sabi nila natin sir 60 days. So 60 days itong dalawa eh. February pa sila eh. Bakit sila binigyan? Hindi sila sinama dun sa honorable discharge. Kung 60 days din naman sir. Correct. So, ganun lang ba yung akin, sir? Tsaka, sir, kung kinumply talaga sir yung 60 days, kung yun yung basihan sa 60 days sa reenlistment, bakit sir yung isa, 2024 pa nga sir sa kanya eh. Kasama dun sir sa is 2024. So, yun lang sir. So, ang akin sir, sana, hingi lang ako ng hustisya ba sir? Kasi, nagre-reenlist ako sir. Hindi ako pinayagan sir na hindi ako pinayagan sir na ituloy. Ang masakit niyan sir, direktiba niyo mismo sir, binalik niya sir eh. Matahimik lang ako, pero lintik isa ako. Binayolate niya sir yung yung ninyo sir, yung direktiba sir. Yun lang yung sir akin. So, sa aking mga followers, pasensya nyo na kasi sa bahay dito, grabe yung supper namin. May anak ko ako sir eh. Sumusobra Tsaka rin mga kasama mo na yan. ganito yung ginawa sa akin sir. So, alam ko yung laro din dyan sir. So, yun lang yun. Gaganyanin ka nila? Yun ang malungkot ngayon kasi hindi na si Duterte yung nakaupo. Problema kasi sa mga kasama mo dyan, tahimik na lang. Yun lang yun. Kasi walang alam. So, antayin ko na lang ang sa deliberation board. So,
Bakit? ang akin lang masabi kasi sa deliberation board, kasama naman yung mga pangapangalan nyo dyan eh. May mga pangapangalan naman yan. Base dun sa resolution. So, yun lang yun. Ano na, kumaraman na. So, yun lang yun. Marinig na sa live ng pagkahangag ya. So, I don't know kung bakit na i-deny ako ng re-entry para makapagtrabaho. 24 years in the service naman ako eh. Hindi nga na-consummate yung Basa sila may yung direktiba. magmanipula sa mga dokumento dahil. So, yun lang yung akin. Pagtahimik ka, akala nila So, okay lang. again, apila ko na lang sa deliberation board. So, may mga pangapangalan naman kayo dyan. Nag-submit kayo ng recommendation commandant. So, Sino ba yung chairman? Bakit di nila sabihin kung sino-sino Yun lang yan? so sa aking kasama dyan, Hindi ko dyan. Bakit hindi ka ang nila masabi ko lang ganito, sobra na yun sila. nag-usap naman tayo sa text. Siguro, yung ibang mga information na binigay sa'yo dyan, masabi ko talaga mali. Mali talaga yan. May mali dyan. Walang due process doon. Yung sinasabi sa akin, kung ano pa pinagsasabi Kung sa akin ano-ano sa... pa. Hindi. I-live mo para mabalaan niya. So, ganun talaga no, sa mundo. Hindi nga sila nahiya sa ginagawa nila na yan. Ilang kasama mo nagsasuffer dyan? Ganun Sige, talaga. i-live mo yan. Para malaman niya. Ano naman kung marinig niya. Order na nga ni Yun lang komandante eh. Binalik niya eh. Akala niya kung sino siya. Ang ina nila. So, ganun no Tapos talaga. hinahintay ka pa ng 8 buwan. Yan lang naman pala. Bakit hindi ka nila sinabihan 1 buwan pa lang? Sana, pinaharap niyo ako sa board. Tapos ikaw dyan, si Ma sa Human, ikaw dyan yung si Ma dyan sa Human Resource Procurement Center, matindi ka rin si Ma dyan. Bata-bata mo pa serbisyo, kung makatrato ka sa akin, ganun Oo Ganun lang yun. Tapos sasabihin pa nang nandun ka sa takik na yun. Grabe yung ginawa mo sa akin. Siguro isa ka sa mga umano. Bago ba siya? Hindi ba niya alam? 24 years hindi service na ako serbisyo, kailan ka lang pumasok sa Coast Guard, ganun yung trato mo sa akin. So, tahimik lang eh. ganun lang. Lahat naman yan, may balik naman yan. May balik naman yan. Mga kabala na naman upod mo. So, ganun lang yun. So, antayin ko lang muna ang yung Ginagago na yung tao. tawag nito. Kasi may recommendation ng board based doon sa evaluation nila. Papasaw nila. Ayaw talaga ako i-reinstate Hindi na sila With madesisyon. the grounds lang na 60 days. Grounds lang. Ang ground 60 days may direktiba naman Kung directive na nga ni commandant yun. Hindi ko maintindihan. So again, ito na lang sa akin din kasi dito sa Pilipinas talagang totoo talaga na meron talagang meron talagang Bakit hindi kanya hinarap? Iputyan yung kasama. So ganun na lang. Mas late na mag-Facebook live na lang ulit ako mamaya kasi hindi kaya tiisin ng kasama ko Load mo yan kasi yun na lang. sobra na ginagawa Antayin ko nila. lang sir sa commandant namin Philippine Coast Guard to Admiral Ronnie Gaban sir. Hingi lang ako sir ng hustisya sir. With your prudence sir. Sige, ano yan? Ito sir, sir, may order naman dito sir, may directive naman sir Hawak ko sir yung directive. Sila decision So ito sir, ang masabi ko lang sir, may prima facie evidence na sir na kasi mali. in spite of your directive, I was hindered to re-enlist. Palpak na yun, padagdag pa kayo. Marami naman akong alam sir kaso lang siyempre ayaw ko sir magaganon sir kasi yung ibang mga tao dyan nagsuffer na saka ayaw ko guluhin din buhay nila. Kakamatay na nga So yun lang sir. Pero masabi ko lang sir matino pa naman isip ko sir at yun lang sir. Basta ang akin sir, timitiwala naman ako sir. Yan naman kasi ang ating take out na sa serbisyo is to defend the Constitution. So hindi ko maintindihan sir bakit na ayaw nila ako parapin sa deliberation board. Pwede naman sana ako sir pinaharap sa board Kasi ang issue sir is re-enlistment bakit ito masyadong marahas. So ma'am, talaga mang sinagad-sagad mo na ma'am Kita mo yung ginawa sa kasama ko ma'am. So grabe mo yung ginagawa mo.
Kasi ang masabi ko pala, Ano nila? kung may bias man o may prejudice man o may partiality man, kasi ang Human Resource Procurement Center may recommendation dun sa CG1 sa personnel, siya yung acting dyan eh. Kasi nga, Makita mo talaga yung yung influence, yung power in politics. Papasa na naman sa yung kasalanan nila. Yung masaklap na sir, ito sir again, ang gusto nila sir, mag-recommend ako, mag-file ako ng appeal na panibago para naman sir ma-avail ko yung retirement. So, makita ko ba sir na talagang pressured? Ginawa na ako ng ganito sir tapos Ayan. ito lang ma'am, masabi ko ma'am sa'yo, nung May lumapit ako sa inyo ma'am kasi pinapras ko yung re-enlistment ko para makapag-retire. Kasi ma'am, kung pinagbigyan nyo sana ako no ma'am, hindi na dapat sana ito mauwi ma'am sa ganito. Kasi pag once nag-re-enlist ako ma'am, ipapras ko ng aking retirement. Kasi 18 months lang naman ma'am eh. Bali 1 year and a half. So sa ngayon sana, baka nandyan na yung papel ko ma'am. Nakapras na para sa retirement ko. Ginawa nyo pa sa akin ito ma'am eh. Kung mabigat ito ma'am, tapos ma'am, hindi nyo ako ma'am. Okay lang yan ma'am. Total, naka-Facebook live naman ito. May mga abogado naman na nakakaalam nito. At syempre, tiisin ko talaga dahil syempre, sabihin ko talaga rito sa Facebook live, mahal ko talaga si Mayor Duterte. Isa ako sa pinagbigyan ng liban doon sa tinaasan yung sahod ng uniform service. At with regards doon sa aking kaso dati 2016, nagre-re-enlist ako dinischarge pa ako at least may nakapansin doon at binigyan naman ng hustisya. Ngayon, ang nangyari yata, naghihiganti yung official na yon na gumawa sa akin yan dahil siyempre naman nangyari sa kanya. So, yun lang yun. So, again, dito sa Pilipinas, makita ninyo sa aking mga followers, pagka nasa mababa ka talaga, nasa laylayan ka, ganun talaga. So, ganun lang yun. So, yun lang yung akin. So, hindi naman siya hindi naman siya, kasi wala akong magawa desisyon ng board yun nag-recommend sila sa kay commandant, so antayin ko na lang, but then I believe sa Bakit? Hindi ba sa hustisya pa naman, at I believe sa prudence ni commandant kasi may directive siya commandant's decision yun bakit na hinarangan sa baba, doon pa lang meron ng violation ng chain of command nakadirect ang commandant, ang nagde-direct sa akin para mag-release is the commandant tapos binali ng isang official. Sino pangalan niya? Ayun ang nangyayari ngayon, isa sa nakikita ko rito na ang isa sa nakikita ko rito is para ba para na lang makaalis ka sa serbisyo dahil siyempre may discretion na masabi ba na abuse of discretion and abuse of authority. So, ganun lang yun siya. And the conduct and becoming of an officer and a gentleman, talagang klarong-klaro iyan. May prima facie evidence. So, yun lang yun. So, ganun talaga. Alam ko naman yan nasa mundo, sa batas. Lagi ang batas, pabor lang lagi yan kung sino yung nasa makapangyarihan. Para lang yan sa mga mahihirap, yung batas na tulad ginawa sa akin ganito. So, tanda naman ako. Kasi mayroon namang legal remedies yan Ngayon, kung gusto naman talaga nila palalain ito, bahala na sila. Ako may paniwala naman ako sa legal na action. Yun nga lang, masaklap dahil wala akong bayad sa abogado. Yun ang katotohanan doon kasi 8 months na ako 8 months na ako nawala, nag-aaral pa yung bata. So, talagang ganun. So, masabi ko nga, yung sinasabi ko na mental torture. So, yung mga legal action na limbawa, sakali man na darating yun o hakbang na gagawin ko, yun talagang mangyayari niyan. At yun naman, may mga pangapangalan naman yung deliberation board dyan sa sa Philippine Coast Guard, dyan sa Human Resource Procurement Center. So yun lang yun. May kasama naman sa resolution yan So yun lang yun. So salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Again, ito ang inyong host, Jesus Uggang Jr. Talagang ang buhay, sabi nga para bang weather lang. So weather lang yung buhay. So may pag-asa din naman kung ito I know this is a form of para bang pressure pero
Again, masabi ko nga sa inyo, panawagan ko sa aking mga followers, magbasa ho tayo ng batas kasi yan ho yung magiging sandala natin, magiging shield natin sa ating mga anumang mga bagay na kung saan tayo tawag na hindi halimbawa bigyan ng hustisya ay meron naman ho. So yun lang yung akin. So ito lang yung masabi ko dun sa deliberation board sa Coast Guard. So may mga pangalan naman kayo dyan hiningi ko kay ma'am kung sino-sino kayo kasi ang resolution nilalabas niyan so hingin ko rin naman yan however hindi ako binigyan, antayin nilang daw yung letter kay commandant, so again ibabalik nila kay commandant. So yun na lang sir akin sir, apila ko lang sa inyo sir na masabi ko sir na kinumply ko naman sir yung directive ninyo nung May, however hindi ako pinayagan ni si G1 sir So when it comes sa timbangan, siyempre non-officer ako sir Non-officer ako dyan sa Philippine Coast Guard. Yung isa official, siguro yun ang laging tinitingnan dyan ng iba nating mga kasama. Akin sir, humingi lang ako sir ng hustisya sa inyo sir. Humingi na ako sir ng hustisya at sana sir na mapakinggan ninyo yung aking panalangin na at maayos ito sir. Kasi sana binago ni ma'am yung ginawa niyang order Kasi directive niyo sir Kasi palpak yung So ginawa yun niya. lang yun sir. So again, sir, salamat sa ninyo sa office ninyo last year na dinirect nyo ako na mag-submit ng requirements sa Human Resource Procurement Center at kinumply ko naman sir. So yun na lang sir yung akin. Panalangin ko sa inyo sir, sa inyo na lang ako sir mahingi ng panalangin kasi since na ang mangyari nito sir, hindi naman ako pinaharap sa board, nag-evaluate sila, nawala naman ako. So yun lang sir. So again, salamat sa aking mga followers at sa mga viewers. So ganun talaga ang buhay. So ang atin dito sa Pilipinas, ang sabi ng hustisya ay para lang sa mga mayaman, hindi ho. Ang batas ay batas law is right is always given. So again, ang panawagan ko lang sa deliberation board ay ito lang. Sana hindi nyo ginawan iyan na may biases ba o may prejudice kasi kung merong mang ganong bagay makikita naman iyan kasi hindi ko maintindihan, meron nga akong natanggap na acknowledgement letter galing Malacanang bakit na hindi nyo ako ipayagan dyan dahil ba kay ma'am kasi ang opisina dyan mga konektado yun at saka magkaklase kayo dyan so yun lang yun. So yun lang yun ang akin. So sana hindi makitaan niyan ng bias or prejudice. Kasi kung 60 days din lang yung basihan ninyo, again maibalik ko din sa inyo, kung 60 days din lang, merong dalawa doon na February at yung nakasama sa discharge 2024 pa expired na kanyang reenlistment. So those are prima facie evidence. At at may directive si commandant. So hawak-hawak ko yung direktiba. Yun na lang yun. Ngayon kung gusto niyo akong palisin para sabihin ko na siguro sa isang side na baka pwedeng pagtakpan yung ginawa ng isa Mali kasi yung babae. dahil mali yung ginawa niya, conduct unbecoming of an officer or gentleman at the violation of the chain of the command. So yun lang yung akin. At isa pa, yung mga batas pa ba, yung batas na sa security of tenure at Constitution ng Pilipinas. So those are monumental, those are colossal laws, constitution, primary laws, mga primary references na talagang nagpapatibay yan na ang pag-asa ng tao na kung titiwala at justisya meron din naman. So again, salamat sa inyo, salamat sa Diyos, sa Panginoon, na sa Espiritu Santo dahil sa mga bagay na ito okay lang talaga dahil kailan tiisin So again, ito ang inyong host, Jesus Sukdang Jr. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So ang akin lang sa aking mga magulang at sa aking kapatid ay wag na lang kayong siyempre alam ko pressured kayo, nag-aalala kayo. Hayaan nyo lang kasi may batas naman Ang resolution yan ng board, ang recommendation nila sa loob ng Coast Guard lang yan. Meron pa namang pag-asa tayo kay Commandant. The justice and my prayer lies on
the Commandant of the Philippine Coast Guard. So, doon na lang ako aapila. Sir, dito na lang ako sir aapila sa Facebook Live. At ang masabi ko sir, pinipressure ako sir na if this is their pressure, para ako yung mag-file ng panibagong appeal para ma-avail ko yung retirement ko. Chairman na yan. Masyado na sir pagda-downgrade sa akin sir. Yung chairman na yan. Hindi naman ganun. Mas mataas pa ba yung chairman ko para kay Kamanda? Re-enlistment lang yun sir yung naging issue sir. Kinumply ko naman. Yun na lang sir. Ano pa ginagawa nila? So yung apila ko na lang sa aking mga magulang, hayaan nyo lang na ganito. Kasi sa mundo may tiisin talaga tayo. Again, yung buhay natin, hindi lang naman dito sa lupa. Meron naman sa kabila. Kaya ang akin, yung take oath ng tao sa Philippine Coast Guard ay sa konstitusyon. So maliwanag at matibay yan na sandalan. So yun lang yun. At yung religion talaga sa Pilipinas, kung kayo'y nag-aaral ng Biblia, kung hindi nyo matik yung ganitong pressure, halimbawa, ganun talaga. May aral ako sa Biblia, member ako ng MCGI. Merong isang grupo na nagre-recruit sa akin, ayaw ko talaga diyan. So, kung isa sila sa mga naggawa nito sa akin, bahala na, pa sa Diyos ko na. At may justisya naman. So again, to the officers, men and women of the Philippine Coast Guard, so God bless sa ating lahat, God bless our organisasyon, and to our Commandant Philippine Coast Guard, sir, my appeal is in you, your prudence, I call upon your prudence, and I appeal justice, sir, na yung ginawa sa akin, sir. Sana mapakinggan nyo ito, sir, at ma-actionan nyo ito, sir, with regards dun sa directive dati na inisyu ninyo na hindi ako pinayagan na ituloy. So again, salamat sa inyong lahat at magkikita-kita pa naman tayo. So again, yun na lang yun. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Again, ito ang inyong host, Jesus Suklang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.